good evening mga pare koy. So ngayon nandito tayo ulit sa ating Click version 2. So ang video natin for tonight is battery issue. Ito kasing motor natin is madalas lumalabas dito yung battery sign ng lobat, yung pinakang indicator niya, yung kulay red. So ito yung ating battery, bali 12.1 volts. So pag ini-start natin siya mga pare ko, lumalabas yung kanyang battery sign na kulay red dito sa portion na to. Siyempre dahil wala tayong kickstart, kailangan natin maniguro, kailangan natin magpalit ng bagong battery. Ngayon i-start natin mga pare ko yung motor. Ayan. Kapag ini-start natin yung motor, so starting na siya mga pare ko, yan. Maandar. Ready mga pare ko. Ito yung kanyang display panel. Lumalabas yung kanyang battery sign. So kanina meron tayong 12.1 volts, ngayon naging 14.1 volts. No, ibig sabihin charging ang ating battery mga pare ko. So nagcha-charge siya. Walang problema yung ating motor sa wirings. Ang problema niya lang talaga is yung battery medyo mahina na. Kaya lagi na siyang ganyan. Pero ito naman mga pare ko is kapag pinatay natin to ng mga 3 to 5 minutes, pag ina-start natin ulit is nawawala na yung battery sign na yan. Pero syempre dahil nga kaya nasabi ko wala tayong kickstart, kailangan natin magpakasiguro. Ngayon, yan yung kanyang indicator battery. Kaya nababahala tayo kasi baka mamaya mamatayan tayo sa alanganing lugar. Ngayon ang gagawin naman natin mga pare ko para malaman na walang problema yung ating wirings, buksan natin to. Ayan, ito yung kanyang battery mga pare ko, yung original battery nya. Tanggalin natin tong positive supply mga pare ko. Ito yung kanyang positive. Tanggalin natin tong positive supply na to. So once na natanggal natin tong positive supply mga pare ko at namatay ang ating motor, ibig sabihin yun mga pare ko may problema tong ating motor. Kasi itong battery kailangan lang naman natin to kapag magpapa-start tayo ng motor. Pero once na na-start na yung ating motor mga pare ko, hindi na natin kailangan ng battery. Dapat hindi siya mamamatay, kaya tanggalin natin ito mga pare ko para masigurong battery lang talaga yung issue ng ating motor. Ayan. Tanggalin natin siya. Ayan mga pare ko. Ayan, kung makikita niyo mga pare ko. Ayan, tanggal na yung ating motor. Tanggal na yung ating positive na supply. Tanggal lang yung ating positive battery. Ayan mga pare ko. Nakahiwalay na siya. Ayan. Pero yung motor natin mga pare ko, maririnig nyo. Ayan. Ayan. Kaya-rev pa natin para makita nyo. Ayan. Gumagana siya mga pare ko. So wala na tayong positive supply ng ating battery. Pero hindi siya namatay. Pero once na tinanggal natin itong positive mga pare ko at namatayan, ibig sabihin may problema yung ating battery. So ngayon, tanggalin natin lahat ng battery mga pare ko. Ayan. Tanggalin natin lahat ng battery ating mga pare ko para pakita sa inyo na goods talaga yung ating wirings ng motor. Wala siyang problema. Ayan. Ayan mga pare ko. Ayan, wala nang battery. Walang battery. Pati yung kanyang battery mga pare ko. Pero yung motor natin umaandar. Ayan. So ayan mga pare ko. Ibig sabihin, walang problema yung wirings ng ating motor. Ito lang talaga yung problema, yung battery indicator. Kasi mahina na tong ating battery. So ngayon mga pare ko, patayin muna natin to. Ayan. Dahil ito yung ating battery mga pare ko, medyo ikahinaan na rin, kailangan na natin yung palitan. So ito ngayon mga pare ko yung ating original battery. Ayan siya. Ito yung kanyang mga specification. Ayan. Sell din pa siya mga pare ko. Ito yung stock battery ng ating motor. So GS brand. Ayan. GS brand siya mga pare ko. Ngayon, dahil yun yung issue ng ating battery, ang gagawin natin is magpapalit siyempre tayo ng bago. Ito ngayon mga pare ko yung ating bago. So GS brand pa rin siya, kagaya nitong original, kagaya ng stock. Ayan. So ito siya. Ito siya mga pare ko. May kasama siyang manual. Ayan. Yan ang unang-unang bubungad sa atin. At syempre, may kasama siyang bolt and nut para dito sa ating negative positive na terminal. At syempre, kailangan natin syempre ilabas ang ating bagong battery. Ayan mga pare ko. So, bali dalawa na sila.
Ayan, GS brand mga pare ko. Itong nasa kaliwang bahagi ko, ay mga pare ko, makikita nyo. Itong kulay green, tsaka violet, ayan. Ito yung original, may sealed na yan mga pare ko. Yan yung original niya. At ito naman pare ko, ito yung bagong bili natin. Ito yung in-unbox natin kanina. Ayan. Ayan siya mga pare ko. So, halos wala silang pinagkaiba. Ayan mga pare ko. Sa battery, sa lapad. Ayan. Sa taas, parehas na parehas sila ng laki. So, ito, Japan storage. Ayan nakalagay. Ayan. So, ito naman na kabila is, saan ba siya? Made in Indonesian. Ayan mga pare ko yun. Indonesia. So, ayan. Ayan yung kanilang harap. Ayan. Ito naman yung kanilang likod. So, pagdating sa likod, walang pinagbago. Ito yung bago. Makikita nyo, makinis na makinis. Walang sticker na kagaya nito. Ito yung bagong bili. Walang sticker. So, parehas na parehas sila mga pare ko. At ito yung kanyang kasamang bolt and nut para sa ating negative positive na terminal. So all in walang nagbago mga pare ko. Ayan siya. Pero syempre alam ko namang itatanong nyo kung magkano ang battery natin ngayon. So ito siya mga pare ko. Transparent naman tayo So ayan, Honda Triumph mga pare ko. Date. Today yan mga pare ko. 10/18/2023. At yung kanyang price mga pare ko ayan. Ayan, ang brand nyo niya pare ko. So, dalawa pala tong brand ng batteries. Itong sa ating GS. Ayan. Yung isa nito, Yoshia. Yung price naman ng isa ng mga pare ko is nasa 2.3 sa Triumph. So, tinanong ko yung Triumph kung ano yung pinagkaiba sa performance. Sabi niya, walang pinagkaiba. Parehas lang. Nagkaiba lang sila ng brand. So, bakit naman tayo bibili ng ganong kamahal? Is parehas lang din naman pala yung performance. So, syempre, ang next step natin ngayon mga pare ko is ikabit ang ating bagong battery. Ito yung ating bagong battery. Kulay, orange na yung kanyang sulat, tsaka violet. Sa isa naman, green at violet. Ayan. So, ito ngayon yung ating brand new. Ayan. Ang unang step natin mga pare ko, syempre ilalagay natin itong kanyang nut sa ilalim, sa loob ng battery. Ayan. Ayan mga pare ko. Ikakabit natin to sa ating Click version 2. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa ating Click version 2 mga pare ko. Sa pagkabit naman ito is hindi kayo magkakamali niyan. Ganito yung positioning niya. Ayan, i-shoot nyo lang siya dyan mga pare ko. Ayan. I-shoot nyo lang yan dyan. Yun. At syempre, ayan na siya. Sukat na siya mga pare ko. Ayan na siya. Ayan yung ating battery. At syempre, ang una natin ikakabit yan mga pare ko is yung positive. Ayan, positive ang una natin ikakabit mga pare ko. Ayan mga pare ko, higpitan natin tong positive terminal. Ayan. Higpitan natin ang ating positive terminal. At syempre mga pare ko, huwag nyong uugaliin na hihigpitan nyo siya ng sobrang higpit na gamit yung Phillips screw. Kasi itong, ayan na pinakang kanal na yan mga pare ko, nalulustrid rin yan. Tsaka syempre baka masira itong pinakang crown nya. Kaya mas maganda mga pare ko kung meron kayong ganitong 8mm. Kasi mas maganda to. Kapit na kapit siya dyan. Siguradong walang lustrid. Tamang higpit lang mga pare ko. Yan. Okay na siya. Ibalik natin tong rubber cover nya. At syempre, ang huling kakabit natin itong negative terminal. Ayan mga pare ko. Kabit natin tong negative terminal nya. Yan. Para ma-check natin kung lalabas pa ba yung battery indicator dun sa ating panel. At nahigpit na natin siya ng Phillips screw. Ito yung pinakang panghigpit natin yung mga pare ko. Tamang higpit lang. Ayan. So, ayan na siya mga pare ko. Naikabit na natin. At syempre, kailangan natin i-on yung panel. Ayan mga pare ko. So, kanina yung stock battery natin, 12.1 volts. Ngayon, 12.3 volts. Syempre, start natin mga pare ko. Ayan. So, start ang ating motor mga pare ko. So, charging siya kaagad. Nag 14.1. At syempre, ayan. Ang nawala kaagad pare ko, yung battery indicator. Nawala na kaagad. So, ibig sabihin mga pare ko, base sa test na ginawa natin, ang may problema talaga is yung
battery natin na original. Medyo mahina na. Kasi kanina pagbukas pa lang natin nung una, ang lumabas na reading sa atin is 12.1. Tapos nung in-start natin siya, lumabas dito yung battery indicator. So ngayon nung nagpalit tayo ng bagong battery, nung nag-start tayo, walang lumabas na battery indicator. Ayan, kumanda rin natin mga pare ko. Ayan. So good siya mga pare ko. So ibig sabihin wala siyang problema. So yun lang mga pare ko. Ganun lang yung ating simpleng video for tonight about battery indicator. Kasi syempre dapat maging sigurista tayo kasi wala tayong kickstarter, naka electric start lang tayo. At sa pagbalik naman ito mga pare ko madali lang naman to. Ayan, sa loob nga pala pare ko meron niyang spare na fuse. Sa akin dalawa na lang. So ayan, pagbalik naman yan mga pare ko is padapa lang ito. Ayan mga pare ko, hindi lang natin. Tapos pasok natin to dyan sa kanal na yan at itupi lang natin to pababa. Yan lang, ganyan lang siya mga pare ko. At ito yung kanyang pinakang final cover. Ayun, at ito yung kanyang screw. Ayan, gamitan natin ng mahiwagang Phillips screw. Ayan, ganyan lang kadali mga pare ko. So ngayon, mapapansin nyo, stable ang ating motor. Ayan, so wala siyang naging problema, walang lumabas na battery sign. So ipatayin natin ulit, yun natin, at syempre start natin. Kanina 12.3, ngayon 12.7 na siya, 12.6. Ayan, start natin. Ayan, goods na goods sila mga pare ko. Hindi nagkukurap yung ating panel. Okay siya mga pare ko. So sana makatulong to sa inyong simpleng video tutorial natin kung paano magpalit ng battery sa ating Click 125 version 2. So paano yun mga pare ko, hanggang dito na lang at syempre salamat.